Ang impormal na sektor. Ang informal na sektor ay kilala din bilang shadow economy o underground economy, hindi dahil sa masama ang gawain, kundi dahil pailalim ang kanilang hanap buhay. Ito ang bahagi ng ekonomiya na hindi nabibigyan ng sapat na regulasyon ng pamahalaan. Ang kanilang mga gawain ay nasa labas ng formal na industriya o itinakda ng batas. Hindi nakatala, hindi nagbabayad ng buwis, at hindi bahagi ng pambansang kita. Ang mga manggagawa sa sektor na ito ay hindi nakakatanggap ng benepisyo at iba pang proteksyon na ibinibigay sa formal na sektor. Kabilang din sa informal na sektor ang mga nagtitinda sa black market o iligal na kalakalan na lumalabag sa mga umiiral na batas at regulasyon ng bansa. Ang mga dahilan ng pagkakaroon ng informal na sektor. Ang mabagal na pag-unlad ng ekonomiya kung kaya't walang sapat na trabaho sa formal na sektor. Pangdagdag kita ng mga mahihirap na Pilipino para sa kanilang sarili at pamilya dahil sa patuloy na pag-igting ng hindi pagkakapantay-pantay ng antas ng kita ng mga mamamayan. Ang mga produkto o serbisyo ay hindi na kailangang ipasailalim sa pagpaparehistro sa pamahalaan. Masyadong masalimuot, mahaba at komplikado ang proseso ng pagpaparehistro ng negosyo sa bansa. At ang kakulangan sa mahigpit na regulasyon ng pamahalaan sa mga manggagawa ng informal na sektor. Ang mga anyo ng informal na sektor. Ang mga negosyong hindi nakarehistro. Ito ay mga negosyo na walang kaukulang permiso mula sa pamahalaan. Ang ilang halimbawa nito ay ang mga street vendors na nagtitinda sa kalsada ng fishball, sigarilyo, balot at iba pa. Mga gawaing hindi nakatala. Ito ay mga legal na negosyo ngunit hindi nagdedeklara ng tamang kita dahil sa hindi pagbibigay ng resibo. Mga illegal na gawain. Ito ay binubuo ng mga gawaing ipinagbabawal sa batas tulad ng pagbebenta ng droga, barel, piracy, prostitusyon at pagnanakaw. Ang mga epekto ng informal na sektor sa ekonomiya. Para sa pamahalaan ay malaki ang buwis na hindi nakokolekta. Maaaring mawala ang tiwala ng pandaigdigang pamilihan sa ating ekonomiya at maaaring lumaganap ang mga iligal na gawain sa bansa. Para sa mamimili ay mas mura ang mga produkto at serbisyo na galing sa informal na sektor. Kaya mas marami ang tumatangkilik nito. Ngunit maaaring makaranas ng suliranin tungkol sa kalidad ng produkto o serbisyong binili mula sa informal na sektor. At para naman sa mga manggagawa sa informal na sektor, ang kanilang kapakanan ay hindi masyadong napapangalagaan at mabagal ang pag-unlad ng kanilang pamumuhay dahil sa pananatili sa sektor na ito. Ang mga patakaran pang-ekonomiya na nakakaapekto sa informal na sektor. Ang Pilipinas ay may komprehensibong balangkas para tugunan ang issue sa child labor. Tulad ng Republic Act 7610 na nagbibigay ng mas mahigpit na proteksyon sa mga bata, lalo na ang pagbabawal sa paggawa ng mga mapanganib na trabaho. Republic Act 9231 kung saan tinukoy ang pinakamasasamang anyo ng child labor na naglaan ng hakbang para sa pag-alis ng mga bata sa gawaing ito. Tinakda rin ng batas na ito na ang edad 15 ang pinapayagang magtrabaho. At ang Republic Act 7658, ang batas na ito ay mahigpit na nagbabawal sa pagtatrabaho ng mga batang wala pang 15 taong gulang, maliban na lamang kung sila ay pinangangalagaan ng kanilang magulang habang nagtatrabaho at kung hindi ito hadlang sa kanilang pag-aaral. Ang skills and employability. Ayon sa Local Government Code ay binibigyan ng kapangyarihan ang mga LGU na makipagtulungan sa mga samahang di pampamahalaan para makapagbigay ng serbisyo, proyektong pangkabuhayan at negosyo sa mga nangangailangan. Ang Magna Carta for Workers in the Informal Economies, nakatuon sa pagpapaunlad ng mga manggagawa sa pamamagitan ng karagdagang kasanayan at pag-unlad ng kaalaman sa negosyo. Social Security.
Ang social reform agenda ay isang reforma upang tugunan ang pangangailangan ng iba't ibang sektor, kabilang na ang proteksyon para sa informal na sektor. Ang Republic Act 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong tugunan ang kahirapan sa pamamagitan ng sector-focused at area-based na programa na nagbibigay kapangyarihan sa mga mahihirap na pamilya na matugunan ang kanilang batayang pangangailangan tulad ng pagkain, kalusugan, edukasyon, pabahay at iba pa. Sa pamamagitan ng Social Reform Agenda ay may mga programa para sa mga magsasaka, mangingisda, indigenous people, informal workers at iba pang maralita. Layo ng batas na ito na bigyang kapangyarihan ang bawat mahirap na pamilya na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ito ay tumutukoy sa mga tiyak na lugar at sektor para sa mas epektibong tulong at aktibong ipamahaging muli ang mga produktibong yaman. Ang informal na sektor.